Noong unang beses kong pumasok sa grade 11, nagtaho-taho baka sobrang hirap ng STEM. Pero alam ko naman na mahirap ang lahat at walang madali. Kaya kayaan ko lang mag-aral na mabuti. Ang mga subjects namin noon ay pre-cal, pre-cal, pre-calculus, gen math, ah, UCSP, E-Tech, Compan, Earth Science, General Chemistry 1, at Oral Communication. Nung napansin ko na ang mahihirapan lang ako sa pre-calculus at sa gen math, pati sa chemistry. Pero hindi naman. Depende siya sa teacher kung magaling magturo yung teacher. Halimbawa, ito sa Pascal. Mabilis kong naintindihan yung pre-calculus kasi magaling magturo yung teacher namin. Simple niya lang ituro at madali ring intindihin. Doon ko nalaman na magaling talaga siya magturo dahil nung nawala siya ng isang buwan, nag-live-in siya, sick leave, nasa ospital siya. Dumating yung substitute, sobrang hirap intindihin nung tinuturo ng substitute. Hindi ko siya maintindihan. Etong isang lesson na to, ang haba ng solution niya. Ang daming kinemerot, hindi siya straight to the point, parang in-extend pa niya yung solution, pero pwede naman siyang isolve ng shortcut. Tapos, ang hilig niya rin magtanong, hindi na nga namin alam yung sagot. Ma'am, hindi na po namin alam. Ba't di nyo alam? Akala ko ba STEM kayo? Mabait si ma'am, pero ang pangit lang talaga ng pagtuturo niya. Pagdating sa mga activities, madali lang din magbigay ng activities yung teacher namin. Ganyan. Ito, pre-cal ata to o basic calculus. Bastal to basic calculus. Hindi man mahirap, kayang-kaya ang pre-calculus. Basta mahilig ka sa math, madali lang siyang intindihin. Ano siya, puro geometry, trigonometry, logarithm. Ayun, kayang-kaya nyo yan. Pagdating naman sa gen math, general siya talaga. Ano ba pinag-aralan namin ng first sem sa gen math? Marami logarithm. Kaya rin naman intindihan kasi nagawa ko siya Mga unang lesson, ano ba tinuro sa amin? Relation. X and Y lang. Karamihan sa tinuturo sa senior high school at duro na siya ng junior high. Kaya kung nag-aaral kayo ng mabuti ng junior high, maiintindihan nyo kaagad siya, marirecall nyo agad siya kasi familiar na kayo at mabilis nyo ding maiintindihan kasi nga familiar na kayo. Hindi rin mahirap ang general mathematics, pero iba siya iba siya sa ibang strand. Iba yung general mathematics sa iba't ibang strand, hindi tulad sa STEM. Akala ko nga, dahil nalaman kong may GenMath din yung ibang strand, ang UMS, ABM, akala ko pare-pareho lang kami ng lessons, pero iba. May ibang magkakapareho, may ibang magkakaiba. Pagdating naman sa oral com kahit di ka na
Sulat? Ang re-recommend ko lang na magsulat kayo ay sa mga major subjects: chemistry, general mathematics, basic calculus, pre-calculus. Doon. Kahit doon na lang kayo magsulat ng mga lecture. Pagdating sa oral com, hindi na kailangan, makinig ka na lang, pero intindihin mo. Hindi naman ganun kahirap ang oral com kasi basta marunong ka umintindi ng English, madali lang siya. Sumunod ay e-tech. E-tech namin talaga sa teacher namin ng e-tech. Straight to the point siya. Tapos kung magpa-quiz siya, sobrang strict. May oras at may time limit. Tapos ang ahaba pa ng mga tanong. Pero ang madali lang din sa kanya, madali na mahirap. Kung hindi ka nag-aral, mahirap. Kung nag-aral ka, sobrang dali. Kasi yung mga tanong ay nanggaling sa modules. Kaya kung inaral mo yung module, tapos inalam mo yung mga sagot dun sa mga post-assessment, pre-assessment, ayun din yung tanong, ayun din yung sagot. Kaya mataas ang grade ko pagdating sa e-tech. Kapag may ganun kayong mga subject na ang mga tanong ay nanggagaling sa module, unahan nyo na, aralin nyo na. Pagdating naman sa Compan, teacher kasi namin ini-explain niya lang yung Compan. Sobrang bait ni sir. Lahat kami matataas ang grades. Masasabi ko lang, hindi naman din siya mahirap. Hindi siya nakakatakot sa akin. Akala ko talaga, bago ako pumasok first day, inaral ko lahat ng subject, in-advance ko lahat. Lahat ng subject, pre-cal, general mathematics, oral com, lahat ng subject inaral ko ng advance. Nag-advance 1 lesson ako. Pero hindi naman lumabas. Iba yung tinuro. Iba siya sa in-advance learning ko. Advanced reading. Iba-iba siya. Merong similar, pero iba talaga. Pagdating naman sa ano ba sumunod dito? Sa Compan sumunod. Compan, e-tech, UCSP. 1, 2, 3. Earth Science. Yung Earth Science, madali lang din yan. Sobrang dali. Very basic lang yan. Madaling intindihin. Wala naman siyang complicated questions. Pati kung mga nanonood ko ng mga trivia, ay hindi yun. Ayun na yun. Mas palalimin lang nila. I-extend lang nila yung kaalaman na nalalaman mo. Pagdating naman sa chemistry, ito ang naging sagabal sa akin. Sobrang hirap niyang intindihin. Parang, math at science na pinagsama. Ang hirap niyang intindihin. May mga formula siya, tapos may mga formula siya, tapos yung mga tanong, anong pwede mangyari, puro experiment, ganun. Pero, nahirapan lang naman ako sa chemistry kasi, hindi rin magaling yung tuturo. Tulad nung sinabi ko sa Bascal kanina, hindi magaling yung tuturo, kaya ang hirap intindihin ng subject. Madali lang din ang chemistry kung magaling yung nagtuturo. Kasi kapag inaral ko siya, ganito lang pala yun Kung ano pa sinabi ni ma'am, di ko tuloy naintindihan. Tapos nung inaral ko, ganito lang pala Ang dali lang pala Hindi mo mahirap. Basta talaga magaling yung tuturo, may daling maintindihan yung subject. Kaya kapag nalaman nyo, napagtato nyo na hindi magaling magturo yung teacher, dyan kayo may hirapan. Pagdating naman sa UCSP, dahil sobrang strict ni sir sa amin nun, medyo nakakatakot. Pero, madali lang naman magpa-quiz si sir, hindi naman ganun kahirap. UCSP para siyang araling panlipunan at
edukasyon sa pagkakatao, edukasyon sa pagpapakatao na pinagsama. Ganon. Mahirap magpa-quiz si sir, pero kung inaral mo lang din, madali lang. Kasi magaling din magturo si sir eh. Strict lang strict lang siya magbigay ng grades. Kung mababa ka talaga, mababa ka talaga. Wala ka rin plus points. Wala. Like, no mercy si sir. Siya yung tipo ng tao na gusto kang matuto. Pagdating ng second semester, Bascal, stats and probabilistic, reading and writing skills, media in literacy, general chemistry 2, PR1 practical research, pagpag, at DRR. DRRRR. DRRR. Ang Bascal, madali lang. Ang mahirap lang sa kanya yung anti-differentiation, pati differentiation. Differentiation. Tapos yung mga trigonometry, logarithmic, exponential. Lagi yan nasa calculus. Ayan ang focus ng calculus sa tingin ko. Laging may kasamang trigonometry. Exponential at logarithmic. Hindi mo mahirap kasi magaling yung teacher namin. Pero intindihan mo lang sa YouTube, may makikita ka namang tutorial. Si organic chemistry ba yun? Magaling magturo yun. Pwede mong panoorin. Pagdating naman sa stats, sobrang dali ng stats. Makinig ka lang. Ano lang naman siya percentage. Pero mahirap lang dyan. Pag nagkamali ka ng isang number, mali na lahat ng solution mo. Doon ako madalas nagkakamali kaya talagang dinodouble check ko yung sagot ko eh. Pati yung huwag nyo na lagi kakalimutan yung conclusion. Sa GenMath, sa stats, lagi ko nakakalimutan maglagay ng conclusion. Doon ako lagi nagkakamali. Kaya hindi ako perfect sa mga quizzes at activities ni sir. Pagdating naman sa RWS, para lang ding oral com, English subject, madali lang. Very basic. MIL, E-Tech, pareho lang, madali. Sobrang dali. As in, sobrang dali ng MIL. Like, pwede mo siyang i-common sense kahit di mo na-aralin yung subject ni sir. Sobrang dali. Ewan ko, sa subject kasi, para sa amin kasi, sobrang dali niya, pwede siyang i-common sense. Nagkakamali na lang ako ng isa o dalawa kapag nagkaroon ng definition question. Kasi nga, dahil common sense lang siya, hindi ko na binabasa yung libro. Hindi ko na rin inintindi si sir na maayos. Kasi yung question, basic kaya i-common sense. Pagdating naman sa chemistry 2, madali lang. Mas madali siya kaysa chemistry 1. Dito ako nadalian kasi marunong na yung teacher magturo. Iba na teacher namin sa chemistry 2. Magaling. Madaling intindihin. Hindi siya mahirap. Mas mahirap yung chemistry 1. Practical research, dito talaga ako nahirapan kasi ayokong aralin ng practical research. Nagsasawa ako dito. Wala akong interest na aralin to. Tinamad talaga akong aralin ng practical research. Kasi ayoko talaga. Hindi ko siya gusto para sa akin. Like, pero madali lang din naman siya. Ayoko lang intindihin. Pero syempre, sa practical research, kailangan kong matuto. Kasi may research defend pa yan. At poster defense sa dulo ng school year. Ano pa pumalit sa PR1? Earth Science ang pumalit sa PR1 namin eh. Kasi ang PR2 sa grade 12 pa siya. Pagdating sa PR1, ang aralin niya dito qualitative, chapter 1 hanggang 5. Sa tingin ko, magkaroon lang kayo ng magandang research title at topic. Tapos, kung gustong gusto nyo talaga yung i-research nyo, madali lang yan. Ako kasi,
Di kasi ako leader sa amin, kaya hindi ko gusto yung topic namin. Kaya ayoko rin kasi aralin yung topic namin kasi nga hindi ko gusto. Tinambad talaga ako dyan. Ano lang ako, maambag na lang ako paunti-unti kahit pabigat na ako. Yung mga quizzes, siya, more on situational, madali rin naman. May mga konting definition questions. Pagdating sa activity, yung activity, may connect siya sa paggagawa ng research nyo. Like finding RRL, ganun. Sa DRRR, Disaster Readiness and Risk Reduction, eto exclusive for STEM lang siya, pero tatanggalin na kasi siya next year, kaya hindi na ito magagamit. Ang DRRR kasi namin, tingin ko talaga dapat hindi na ito tinanggal kasi sobrang halaga niya. Connected siya sa buhay natin. Like, dapat alam to ng maraming tao. Ano lang, yung kahit di ka na magsulat dito, makinig ka na lang sa teacher mo DRRR. Yung akala mo na ang tatalakayin lang dito, mga disaster, mga bagyo, ulan. Oo, ayun yung mga tinatalakay talaga doon. Pero mas palalamanin, palalalimin pa nito yung bakit naging hazard ang isang bagyo. Pati meron ka ding mga natutunan dito like yung mga websites tsaka hazardhunter.ph at Project NOAA. Very helpful website para sa ating Pilipinas. Puntahan nyo yung hazardhunter.ph, i-type nyo sa Google, pati Project NOAA. Kasi dyan nyo makikita kung lugar nyo ba ay nasa hazard area, pati yung mga facilities na malapit sa inyo, halimbawa healthcare, barangay center, yung mga ganon, sa pinakamalapit na evacuation sasabihin sa inyo, pati sasabihin din yung lugar nyo kung hazard ba, prone ba sa baha, sa lindol, sa earthquake, sa ashfall, lahat babanggitin. Tsaka yung DRR din kasi tinatalakay nito yung history, naging epekto ng mga dating lindol, pagsabog ng bulkan, pagputok ng Mount Pinatubo, yung mga damage sa atin ng mga bagyo tulad ng super typhoon Yolanda, yung mga earthquake na malalakas, maging damage, pati mga landslide, yung mga hazards na kahit lahat hazards na lahat hazard, natural hazard, thunderstorm, storm surge. Like, yung akala mo yung hazard lang ay bagyo, tapos lindol, akala mo ito lang yung ito lang alam talaga ang hazard ko. Alam na hazard ko kasi most commonly talaga to: earthquake, volcanic eruption, storm, typhoons, tsunamis, landslide. Ayun talaga yung mga alam ko. Tapos nung inaral namin yung DRR, marami pa pala. Alam ko marami pa, pero hindi ko alam kung ano yun. Alam ko naman na hazard pala ang sinkhole. Ano pa ba? Hindi ko alam Hindi ko na maalala. Basta napakahalaga ng DRR. Dapat nga tinuturo to sa lahat ng strand. Pagdating naman sa mga techniques paano mag-aral sa STEM, sabihin natin activity. Ang activity, madali lang yan. Madalas nga nagiging group activity na kami, nagkokopyahan na lang kami Ang madali lang din kasi dyan sa STEM, lahat kayo matalino. Lahat kayo may alam. Tsaka, kung mabait ang kaklase mo, nagtutulungan kayo sa isa't isa. Nagtutulungan kayo. So, papakopyahin. Tsaka kung may hindi ka rin naintindihan, may i-explain din nila kasi nga matatalino kayo dyan sa section na yan. Ang activity, madali lang naman yan. Minsan pag pina-assignment, go
Group activity yan ang pinakamadali. Lahat kayo nagtutulungan, lahat may ideya, maliban na lang kung yung mga members mo ay introverted. Madalas ako naging group leader kahit ayoko. Sabi ko nga nung pagpasok ko ng STEM matatalino nga klase ko, ayoko maging leader, sila na lang pagiging leader ko. Pero anong nangyari, ako pa nagiging leader. Hindi ako yung the best mag-lead kasi introvert ako, or sabihin natin ambivert. Talagang hindi ako magsasalita hanggat wala akong naiisip na ideya. Tsaka hindi ako sanay na nakikinig sa ideya ng iba. Kasi kapag may sinasuggest sila, hindi pumapasok sa tenga ko. Hindi ko ma-comprehend yung idea nila. Hindi ko ma-imagine yung idea nila. Kaya pag may idea sila, ikaw muna yung mag-lead. Pangit kasi ako maging leader Ewan ko lang bakit ang taas ng respeto nila sa akin. Pagdating naman sa quizzes, kapag may nagpa-identification, may technique ako dyan. Yung parang blurting method. Pero iba, may sarili akong version ng blurting method. Kapag enumeration, para din naman siyang identification, pero ibibigay na sa inyo yung definition, tapos ilalagay nyo na lang yung terminology. Kaya blurting method pa rin, oo. Pero hindi naman ganoon means kasi kung yung enumeration, ang enumeration pala parang give 5 examples, parang ganun. Kaya sa uluhin mo lang yung terminology, ayun na yun. Pagdating naman sa mga multiple choice, madali lang yan, kaya nyo na yan. Ano pa ba? True or false? Ang true or false kasi, sa amin modified true or false. Kapag false yung sagot, ilagay mo yung tamang sagot. Kaya, ano nangyayari? Nag-blurting method pa rin ako. Para naman sa routine. Sabi ko matulog, hindi magbisikleta, Katie. Pagdating sa routine, ang schedule kasi namin, pang umaga ako nung first semester at naging panghapon nung second semester. Parang isang beses ko lang naranasan mag whole day. Grade 4 lang ata. Tapos sumunod na nun grade 5, grade 7, 8, 9, 10. Pang umaga at pang hapon, half day lang. Kaya pag pang umaga ka, edi ang gising mo maaga, alas 4, alas 3. Ang madalas sa tulog ko niyan, 4 hours a day lang. 4 hours lang, hindi rin ako natutulog sa hapon kasi hindi ako makatulog. Parang ang tulog ko lang talaga sa gabi lang. Tapos, ang patak pa ng antok ko, alas 12 ng gabi. Doon lang ako nakakaramdam ng antok. Hindi rin ako natutulog sa hapon kasi hirap ako makatulog kapag may liwanag. Kaya ganito ang ginagawa kong technique. Kapag kailangan ko mag-review, unahin ko muna, gawin mo na lahat ng activities, lahat ng assignments. Gagawin ko muna siya. Tapos, pag nagawa ko na yun matapos, magre-review na ako. So, gagawin ko yung blurting method na version ko. Tapos, sabay tulog. Tapos, mahalaga rin dyan yung health mo. Factor din yan para makatulong sa'yo. Kung hindi ka nakain ng gulay, hindi makakapag-isip na maayos yung utak mo. Kumain ka rin lagi ng gulay at prutas. Lagi mong ayusin yung kalusugan mo, mahalaga yan. Hindi lang siya mahalaga dahil nabubuhay ka, mahalaga rin siya para makapag-isip ka na maayos. Totoo yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kahit hindi pa ako credible,
Totoo yan. Ganito. Ang inom kasi ng tubig, 13 times a day ako. More than pa nga more than 13 times a day. Overhydrated ako. Alam ko masama ang maging overhydrated. Wala akong magawa eh. Lagi ako nauuhaw. Kapag katapos kumain, dalawang baso ng tubig. Pagkagising sa umaga, isang baso ng tubig. Bago matulog, 2 baso ng tubig. Seryoso, hindi ako na parang naiihi. Like, ang lakas gumamit ng katawan ko ng tubig pag matutulog. Ganito. Kahit naka-2 inom na ako ng tubig, pero sa umaga, hindi ako naiihi. Pag umihi ako, kahit di ako naiihi, kapiranggot lang. Kapiranggot lang siya. Kaya ako nagulat. Ang lakas gumamit ng katawan to. Ang lakas gumamit ng tubig yung katawan ko. Ibig sabihin, parang madumi yung loob ng katawan ko. Like, ang daming nililinis ng utak ko para gumamit ng ganun karaming tubig. Effective siya. Kasi pag natutulog ka, ina-arrange na rin ng utak mo yung na-absorb mong knowledge. Kaya, magandang mag-review bago matulog. Pero wag ka rin matutulog. Like, nag-review ka, tapos ang tulog mo 3 hours. Walang kwenta yun. Like, sabog ka dun. Sabog ka. Hindi ka makapag-isip na maayos. Oo nga, nag-review ka. Naaalala mo ba? Nakakomprehend mo pa ba? Natutunan mo ba? Ang hirap nun. Kahit nag-review ka, sayang sa oras kasi nga hindi mo naman na-comprehend. Kaya at least 6 hours. 6 hours tapos itulog nyo sa hapon yung 2 hours. Huwag nyo ako gagayahin. Ito mong lahat nga ng eyeballs ko. Hirap kasi ako makatulog. Ngayong naging panghapon naman, ako, nung second semester, magre-review ako. Activities sa umaga, pagkatapos ulit nun, review. Pagkatapos mag-review, sabak agad ako sa ligo. Tapos, hindi ako magre-review sa CR. Maliligo lang ako, focus na ako sa lamig ng tubig at ligo. Hindi ko iisipin mag-aral. Isipin ko maligo lang. Maligo lang, walang isipin iba, maligo lang. Ibig sabihin kasi nun, like, dahil nga malamig yung tubig, parang yung hormones mo, nilalabanan yung lamig. Sabihin na natin yung adrenaline to. Ibig sabihin, yung na-absorb mong knowledge tapos naligo ka agad, cold shower, tapos na-adrenaline ka habang naliligo. Parang nabuhubos ng adrenaline yung absorbed knowledge. Ganon. Effective siya. Sinadjust ko na rin siya sa kaibigan ko. Effective daw. Kasi nagsasaulo daw siya ng script. Tapos hirap daw siyang magsaulo. Kasi binigyan ko ng tip. Sabi ko nga, pagkatapos mong magsaulo ng script, maligo ka, rekta ligo. Huwag mong isipin magsaulo sa CR. Isipin mo lang maligo. Tapos, in-explain ko yung science behind that kahit di man proven sa kahit anong Sa tingin ko lang, tingin ko totoo kasi nga effective sa akin. Kasi nga naniniwala ako na totoo yun. Tapos, break time muna siya sa pagkasaulo. Tapos na nagsaulo na siya, mas naaalala niya daw. Paano ba mag-review? Meron kasi mga technique dyan. Kung mahaba yung oras mo para mag-review, halimbawa, 3 days. Unahin mo muna, review ka sa first day. Tapos, mag-review ka ulit after 8 hours. Tignan mo kung naalala mo ba yung ni-review mo, kung may natutunan ka ba. Tapos, sa second day, review ka 1 beses. Okay yun kahit 1 beses. Pero kung hindi man ganun ka advance yung utak mo,
Gawin mo ulit 2 beses after 8 hours. Tapos kinabukasan, third day, gawin mo ulit yun. Tignan natin kung naaalala mo ulit yung inaral mo. Kasi ganito yan eh. Kapag naalala mo yung naaral mo, parang, okay na to. Naalala ko naman. Ganun. Pero kahit sabihin mo ganun, tignan mo pa rin. Kasi malay mo may nakaligtaan ka. Ay, ito pala. Hindi ko pala naaral to na maayos. Ganun. Kapag may kayong oras mo, ibigay mo yung lesson mo sa AI kay ChatGPT. Ibigay mo yung lesson nyo kay ChatGPT. Tapos pagawa mo siya ng questions. So, practice questions. Effective din to, pero hindi siya effective for long term. Lang siya pag nagkakaram ka na talaga. Gipit ka na sa oras. Ganun ang gawin mo.